Grabe! Ayan o. Tignan nyo. Kitang-kita ko na dito yung Greenbelt sa Glorieta. Eh, simula na yung pag-akyat. Wala pang 1 minute legit ah. Bababa na agad. Ay, ang cute naman. Merong buhay na mga bees. Well, welcome to Bogota. Yeah. Right? Say hi to Philippines. Grabe yung vibe. Nakakakilabot. Ang ganda ng Salt Cathedral. May sulfur dito, guys. So, platter nga talaga siya pero parang naka-tower. Oh, it's pork. Wow. Para sa sunrise and sunset. Ang ganda, guys, dito yung mga heritage houses. Hello guys, I'm back again with another vlog. At ngayon, ang ating last full day dito sa Colombia because tomorrow ay pupunta na tayo sa ibang lugar. Quick trip lang talaga tayo dito sa Bogota. And now, nag-book po tayo ng tour. Papakita ko sa inyo para if ever kung magugustuhan nyo yung ganap natin for today's video is pwede nyo siya i-book. Okay? So this one, shared tour to. Hindi ito yung kumpara noong previous one na private. This one guys, yung tour natin, Zipaquira and Guatavita Lake. Tapos visit top 5 sites. Kasama dyan yung Salt Cathedral. Okay? So, ang binayaran po natin dito ay 3,574. So, ang included dyan, pick up and drop off, live guide English, audio, and travel insurance. Yung mga entrance tickets and lunch, hindi kasama. Okay? So, pipick upin tayo dito sa ating hotel, Novotel Bogota Parque 93. And ito yung itsura ng kanyang page sa Get Your Guide. Ever kung gusto nyo i-book din to. So, tignan nyo, ang daming reviews, 854. Okay? So, yan siya. Kapag ka magbubook kayo sa Get Your Guide, guys, pwede kayong gumamit dito ng credit card nyo. Kaya super easy na. And even PayPal. If ever kung gusto nyo po mag-book, meron po tayong code sa Get Your Guide. Ilalagay ko dito sa screen. Plus, kapag ka magbubook kayo ng hotels, may Agoda code din dyan and Klook code na kung saan yung Agoda 5 times yung pwedeng magamit at saka naman yung Klook 1 time usage yan. Magkaka-discount kayo sa hotels doon and activities, okay? So, yung link ilalagay ko sa video description and also sa comment section para mabilis nyong ma-redeem. Kahit saan yan, kahit hindi dito sa Colombia yung gamitan, kahit sa Japan, sa USA, sa Europe, or kung saan pa man. Ito guys, ating breakfast for today's video. Itlog, rice, soup, and pancake and croissant. Time check guys, 7:24, 7:50 tayo pipick upin. Iniintay na lang natin. Tapos na tayong kumain. And okay naman siya. And alam nyo, so far, dito nabubusog na tayo sa mga kinakain natin sa breakfast. So, hindi na din tayo nagla-lunch, ganyan, and so on. So, recently, may nag-message sa atin. Nalagay ko dito yung message. Sabi niya ganun, kapansin-pansin daw yung parang weight gain natin, ganyan. Tapos yung pagkain natin, and so on. Guys, kung alam nyo lang, 2 meals a day na ulit tayo. Hindi pwedeng bawasan kasi baka mamaya mahilo tayong level, ganyan. So, nireplyan ko naman siya nicely, ganyang level. So, yun lang. And napansin ko naman din kasi ng recent trips, like, pinakamalala yung Korea. South Korea trip. Kasi kain talaga ng kain dun. Kasi again, tulad ng sinabi ko, pag may kasama tayo, shared itinerary yun. So, dapat agreed. I mean, lahat agreed on sa mismo itinerary. Hindi naman pwedeng sabihin ko, dito lang tayo, ganyan, and so on. Tapos, sa Australia din, ganun din. Yung mga recent trip. Pero ngayon, ayan, nakikita nyo 2 meals a day. So, meron ding mga nagko-comment na, Ivan, try mo yung ganito, try mo yung ganyan, yung food na ganito, yung food na ganyan. Hindi po kaya talaga. I want na maging strict talaga sa 2 meals lang max. So, ngayon kumain tayo, consider natin tong brunch. So, later, pagka nagutom tayo ng dinner, isa ka na lang ulit tayo kakain. Pero yung tipong napakadami kasing mga food talaga sa iba't ibang bansa. At kung kakainin natin lahat yun, magiging bundat na naman tayo, ganyang level. Lalaki na naman ang tiyan natin. Or kung ano pa mga pwedeng lumaki, ganyan. So yun lang yung sinasabi ko sa inyo. Kaya may mga time na hindi talaga, makikita nyo na hindi talaga tayo kumakain ng kadalasan, ganyan. Kasi binabalik na natin yung strict. Naalala niyo yung Europe days natin, yung Europe last year, ganun yung mga parang sistema natin. Share ko lang sa inyo kasi baka mamaya meron hindi sa inyo nakakapansin ng mga ganung klaseng effort natin. So, kasi nabasa ko lang yung comment, yung DM na yun, private message. Actually, bagong gawa yung account. Pero, sinishare ko lang sa inyo para lang maging aware kayo na nagpuput din naman ako ng effort. Ganyan. Though hindi pwedeng bawasan palalo kasi baka mamaya mahilo tayo, mahimatay, lalo na ngayon dito sa
sa lugar na pinupuntahan natin, mga high altitude. Ang bilis-bilis kumabog-kabog ng dibdib natin. Ano din yung pinag-uusapan namin ni Camilo before. Super normal daw sa mga turista na, na guest niya, na talaga daw nahihilo, nagpapalpitate, kumakabog yung dibdib nga, ganyan level. Iba nga daw, pasintabi sa mga kumakain dyan, pero nagpa-vomit yung iba. Pero thank you Lord, hindi naman sa atin nangyayari yung ganon. Eh may mga susunod pa tayong trip na kailangan natin talaga acclimatization, ganun yung term sa Costco. Sa Cusco? Costco, okay, doon. May mga ganong scenario din tayo na gagawin doon. So, yun. Fingers crossed. Sana maging okay ang lahat. Kasi ganun pala, first time kasi natin mag high altitude talaga na lugar. So akala ko, di natin siya mararanasan. Kasi case to case basis daw, sabi dun sa internet. So yun, baba na tayo, wait na lang natin sa lobby. Ayun guys, nakasakay na tayo. Biglang tumawag kayo, tumakbo tayo. Ang ganda ng van ah. This is our van. Dito sa tour. So wala natin. Doon may mga susunduin pang iba. Tingnan natin, wala pa yung kasalit ng tour guide. So guys, andito na ngayon tayo sa ating first stop, ang Guatavita Town. Ito itsura niya. Ayan, so this one, ito yung small colonial style town about 75 kilometers north of Bogota. Bali, ayan. So since naka-tour tayo, meron tayong sinusundan na tour guide. Ito yung itsura dito, oh. Ito yung itsura ng mga bahay. Ganda. Yan siya. And tingnan niyo yung suot ng mga tao. Mga naka-jacket, mga naka-sweater. Tapos tayo, t-shirt lang natin. Kasi malamig na dito guys ngayon. It's giving Baguio. It's giving Tagaytay, ganon. Ang nagpasikat dito is yung white painted na bahay. Ayan, with terracotta roof. Ayun. So, yung vibe niya parang sa Pilipinas yung ganito, kung hindi resort, is mayayaman yung taong natira dito. May mga restaurants din dito. Pero parang sarado pa. Ayan, bubukas pa lang siya. Come here. Alright? The new Guatavita town over here. Okay, what happened with the old one? The old one, underwater. Lumubog guys yung old. 1967. I mean, the government need the space from the old Guatavita, alright? Bali ito guys, statue na to, ang tawag dito is Kasika. So si Kasika, siya yung wife ni Kasike, which is si Kasike, ang chief ng small town na to. So guys, dito sa Guatavita is napakadaming mga establishments din naman dito. Hindi yung porket small town siya, walang bangko and so on. Meron, pero nakapaloob dyan sa mga white building na yan. So dito sa side na to, andito yung bank and ATM. Okay, you can take pictures over here. And may sign dito, Yo love Guatavita. Tingnan yung mga binibenta nila dito. Ayun na may itlog, Photos, chicas? Instagram. mga drinks, even mga strawberries, chocolates, tapos yan mga honey, diba? Ang laki, oh. Ang laki din ng square nila dito. Check lang natin. So 20,000 pesos dito. Mas mura dito kumpara doon sa binila natin. Colombia din na may nakalagay. Also guys, di ba nga, new Guatavita Town to? Yung old Guatavita Town, told kanina na nasa underwater daw siya. Ang reason nun, pinalubog siya para to give way sa paggawa ng dam. It's giving the story of Pantabangan Dam sa Nueva Ecija. Guys, nasa Museo del Oro to. Oh. Yung pinuntahan natin sa previous vlog. Ito yung malaking version. Ang ganda guys dito, yung mga heritage houses. Tutuwa ako. Parang yung vibe na binibigyan sa atin, di ba mayroong style yung Thunderbird, parang Santorini. Pero ito, parang ganun yung vibe niya, but ibang architecture. So quick stop lang dito. Then, doon agad. Sakay na agad tayo sa van. Kasi ang pinaka main focus nito is Salt Cathedral.
So guys, dito sa area na to, dito yung bullfight. Pero ngayon, hindi na daw nila ginagawa yun. May napuntahan tayong ganyan sa Spain, di ba? Andito na ngayon tayo guys sa Guatavita Lagoon. Ayan, so actually ngayon kinakabahan ako. Papunta tayo dyan dahil masyado na pumataas yung altitude dyan. But kasi isa ito sa mga parte ng mismong tour. So, let's go na. So, 31,000 pesos yung bayad dito. Ayan siya. This one. Though ano lang naman siya guys, parang 200 steps lang ganyan. Pero, ang problema nga kasi, yung amount of oxygen sa taas, lalo na high altitude, manipis. So guys, ayan, bumili tayo ng coca tea. So yung meaning ng coca tea or kung ano yung benefits nito, ilalagay ko na lang ulit sa screen. Pero isa dyan is yung vertigo, yung pagkahilo, insomnia, ganyan. So aakyat kasi tayo doon. So para matulungan tayo nito para sa high altitude na lugar na to, tutuloy na tayo kasi andito naman na tayo. At least masusubukan natin. Kung medyo mahihirapan tayo dito, hindi natin tutuloy yung isang tour sa Cusco. So, titingnan natin kasi ano naman siya hindi for all naman yung high altitude. So, ito yung parang training natin at some point. And also, bumili din tayo ng water. So, this one, yung dalawa na to, 7,000 pesos. Tapos, itong poncho na suot-suot natin is 3,000 pesos. Guys, pesos Colombian pesos ang sinasabi ko, hindi Philippine pesos. Kasi magkamukha sila ng tawag, okay? Ayan siya. So, parang normal lang na green tea naman pala tong coca. Ine-expect ko it's giving, baka mamaya parang medyo mapait or kung ano pa man. Ganun lang yung lasa niya. So, okay. Okay siya. Nandito pa tayo guys sa pinakababa. Ayan. So, iniintay lang natin yung guide. Meron kasi official guide na sasama sa atin doon sa mismong lake. And actually, magkaiba yung entrance at exit ha. And may option na hindi naman daw dito sumama. May iwan lang kayo doon sa bus. Pero, inisip ko sayang. Andito na tayo. Ayan na. So, magsisimula na tayo. Ba't pababa? Kala ko ba pataas? So, yung step pababa din. Okay, welcome to the lagoon of the Cacique Guatavita. I mean, Guatavita, the name was the small town that just passed, right? And Guatavita, the name of the Cacique. Alright? Cacique, leader, big boss, big chief, okay? Okay, Colombia is the second country more biodiverse around the world. We have Amazonas, jungle, like 52% of the country. Green, jungle, right? Deserts, 2 deserts, oceans, islands, valleys, páramos, nevados, alright? Foggy forest, alright? Mountains, alright? And Andes. Andes hills. Yes. Andes hills coming from the south side of South America. It's coming from Argentina, Chile. Argentina today. Ang dami daw guys plan sa Many Colombia. fruits. Maybe you try the lulo, yeah, guanábana, alright, arasa, no, zapote, No. gulupa, bromelias, lazy plants, parasite, you know, take everything from the tree, food, water, alright. The most famous, the most biggest bromelias around the world. You guess? ¿No saben? No? Pineapple. La piña. Una piña, ¿sí? Alright? Pineapple. Okay? Guys, so dito, umi-stop tayo kanina. Tinuturo ni Sir Tour Guide. Itong bulaklak na to, this one, ayan. So, nung sinaunang panahon daw, or ewan ko hanggang ngayon ginagamit nila, yung Colombian daw, ay ginagamit daw yung substance na nakukuha dyan. Parang ano, yung kapag ka daw sa bar, yun kasi binigay niya example. Hindi niya sinabi specific yung mismong gamot. Pero, kapag ka daw, kunyari, meron daw nagugustuhan yung mga Colombian. Kunyari, may girls daw, ganyan, and so on. Na kapag ka daw yun ay ginamit, makakatulog. So, I think yun yung
So pagkakaintindi ko sa kanya, yun yung ginagamit sa mga bar, kaya nakakatulog yung iba. Tapos sinasabi niya, ganun daw kasi dito sa Colombia. Kapag kunyari sa bar, merong something, napapainom, ganyan. Tapos bigla daw mawawalan ka na daw ng gamit and so on. So si mismong tour guide din nagsasabi nun. Kaya mag-ingat kayo pagka mag-isa lang kayo. Pasok tayo dito sa bahay na to. Okay. So this one, yung pintuan, nasa west tapos east. Para sa sunrise and sunset. Ayan, hindi mo na-explain din niya. So the way we going for this okay. Guys, so tinuro sa atin, itong plant daw na to, yung mga indigenous people before, ito daw, ginagamit daw nila kapag kunyari, meron silang gustong pasakitin yung tiyan. So it's giving parang laxative, natural laxative nila yan. Pero, ang ginagawa nila, hindi yung because of gusto lang nilang ilabas lahat ng ganyang something. Pero, kapag kunyari, galit ako kunyari sa mother ko, galit ako sa sister ko, galit ako sa father ko, paiinumin ko sila ng something na merong katas nun. So, ganun ang ginagawa ng mga indigenous people before. Tignan nyo. So, naglalakad lang tayo ngayon. And noon daw sinaunang panahon, dito daw ay merong jaguar. Pero ngayon sa cold parts na lang ng Colombia meron. Alam nyo, sa totoo lang din, itong South America trip natin, inisip ko talaga, kasi pwedeng sa Brazil, pwedeng sa Peru part, or pwedeng sa Colombia part ngayon, pwedeng mag-Amazon Rainforest Tour. Kaya lang guys, parang lilipad ka pa sa ibang city. And it will cost a lot of time. Kasi parang kailangan mo doon ng one whole day, ganyan and so on. Kaya sabi ko next time na lang. Pero kung tutuusin, gusto ko sana. Pero next time. Kasi yung parang nai-imagine natin, nasasakay ka sa bangka tapos mayroong anaconda sa ilalim. Yung mga pinapalabas mo sa HBO, ganun. Eh na guys, simula na yung pag-akyat. Ito na, pagkabog ng dibdib na to. Let's take it slow. Buti na lang nata-traffic. Ayun na. Ito yung itsura dito guys. So I'm really sure hindi ito pwede sa medyo may respiratory problem na tao and heart. Kasi kung clear nga kayo sa lahat tas high altitude pa siya, diba? Nakakatawa dito guide natin, hinahanap akong hinahanap niya tayo guys. Nasaan daw si Philippines? Ito po si Philippines, nasa dulo. Guys, mag-iingat kayo tignan nyo. Si sir hindi kinaya, bumababa siya. Hindi niya kinaya yung altitude sa taas. Guys, tingnan nyo kung gaano nakalakas yung narating natin. Taas na. Halang grabe, may aso nag-hiking. Taas. Ang taas. Ginusto mo Ivan to. Ginusto mo tong pag-hiking. At least masasabi natin na tayo ay umakyat ng bundok sa Colombia. Ito na guys sa ating inakyat. And also ito, wait lang, tignan nyo, yung mga kasama natin na dito sa taas, umistop din sila. Tapos may umistop din dito. Ayan, nakikita nyo ba? So itong lagoon na to, yung Muisca Chief, yung nakita niyo nung mga sinabi ko indigenous group doon sa Museo del Oro, yung indigenous group na yon, dito yung dito yung lagoon na kung saan tinapon nila lahat ng mga gold na meron sila. So isipin nyo guys, dyan sa lagoon na yan may mga ginto, and hanggang ngayon remained untouched yon. So talagang pinoprotektahan ng gobyerno nila yon, diba? Kaya naman guys, if ever kung nakaabot kayo sa part na to, pwede ba kayo mag-comment sa baba ng hashtag laban lang? Please. Ala, gusto ko lang makakita
ng comments nyo. Para interactive ba? Ayan. Wow. Ayan. So, papakita ko sa inyo. Andito sa phone natin, sa compass, tingnan natin kung 3,060 meters ng elevation. Tignan nyo guys, kung ilan yung katumbas ng 3,060 meters. 10,039 feet. Guys, kakakit lang natin. Wala pang 1 minute. Wala pang 1 minute legit Bababa na agad. Bababa na agad. Ganun kabilis. Ang galing. Ang galing-galing. Pagamento, payment, Fanzakira. O, di ba? Hindi man lang natin nabasa. Bababa agad tayo. Ganun. Ang mahalaga, naakyat natin to. Tignan nyo, tignan nyo. Doon pa tayo pupunta. Alam nyo, sa super taas nito, parang nakikita ko na yung Mount Pinatubo Arayat dito. Oo. Ganun siya. Grabe! Ayun o. Tignan nyo. Kitang-kita ko na dito yung Greenbelt sa Glorieta. Grabe. Ganun siya. Ay nako. Yung nakalagay dito, peligro. So, madaming huhulog at nadudulas. Mag-ingat tayo. Oo. Mag-ingat. Mag-ingat-ingat. Guys ha, pag nakaabot kayo sa part na to, comment lang kayo, hashtag laban lang. Yun lang. We're here na guys, sa last viewpoint. Ayan. Diba? Guys, kung sino man sa inyo yung may plano magpunta dito sa Colombia, magpunta kayo dito at i-book nyo tong same tour na to. At kung pupunta man kayo, pwede bang mag-comment kayo? Sa mga pupunta lang to, hindi naman lahat, baka sabihin nyo, pa-comment ako na pa-comment. Mag-comment kayo ng challenge accepted. Kung gagawin nyo din. If pinaplano nyo. Yay guys! We made it! We're here. Downstairs. Say hi to my tour guide. Hi, Hi hey, Juan how are you Carlos. guys? Say hi to the Philippines. Well, welcome to Bogota. Yeah. Right? Say hi to Philippines. Yeah, All right, guys, thank you you. need to go here and visit Yes, this place. you It's go good. here, yes. Yeah, it will challenge your breath. Yes. Yeah. Ayan guys, ang daming pagkain dito. If ever. Yung arepas kakain tayo niyan. Kasi alis na tayo tomorrow eh. Ayan. May mga honey. Apicola Gonzales. Ay, ang cute naman. Merong buhay na mga bees. Jollibees. Ayan. So, doon tayo sa Yellow House. Doon daw yung meeting point. Yeah. Alam nyo, to be honest, nakakatuwa yung tinatry natin yung mga ganitong klaseng activities. Kahit alam natin matcha-challenge tayo. Kasi nalalabas na yung parang best pa na kaya nating gawin, di ba? Ala, share ko lang sa inyo. Kaya if ever, pwede nyo ito idagdag. Ito yung banyos. Banyos. Cheers, okay. Guys, tignan nyo. Ito yung food nila, arepas. So, 5,000 pesos yung halaga niya. Kasi ito may sausage sila dito. Pero kasi magla-lunch tayo eh. Gusto ko na muna tikman natin to. Yeah. Ayan, hintayin lang natin. Parang gusto ko yung sausage. Just giving Taiwan sausage, no? Ayan, no? Diba? May cheese na nilalagay. This one? Gracias. Thank you. Ito guys. Kain na tayo ng arepas. Tikman na muna natin siya. Kasi mamaya iba yung... Ay! Yung parang dahon niya, it's giving yung sa bibingka tapos puto bongbong. Wait. Sila ang kamay. Ang sarap. Sarap. Pancake na may cheese, tapos nalalasahan ko yung corn. Sarap siya. Okay siya na street food. Hindi siya matamis ha. Ang mas nangingibabaw na lasa ay cheese. Hindi ko na nilalasahan yung pagka-pancake level. Pero yung parang pinaka-bread. I-rate ko to ng 8 out of 10. Ito yung pinakasikat na food nila. Pag manonood kayo ng mga vlogs ng mga foreigners,
Ito yung the best. So guys, binili din natin yung chorizo nila dito. Colombian chorizo. So, bumili tayo. Un chorizo, solo, ibig sabihin walang kasamang arepa. O diba? Ang galing, Iva, pwede ka na bumalik sa Spain. So, this one is 9,000 pesos. And again, yung conversion sa Philippine peso na dito sa screen. So, tikman na natin ng Colombian chorizo. Sarap. Sarap siya. Ganito yung ginagawa nila. Binabalot nila sa saging. Saging ay bang corn. Balat ng corn. Hala, may aso. May aso. Tingin na. May aso sa baba. Hala. May aso. Bakit ka lumapit? Gusto mo? Sige, bibigyan kita, be. Wait. Gracias. Gracias. Walang ano, ma'am. Diba? Na madali tayo kumain dahil kay Doggy, pero masarap. Maalat lang. Ito yung tatanungin nyo. Between Taiwanese sausage, tapos ito maalat. Yung Taiwanese sausage may dinamnam na medyo onting patamis, di ba? Na medyo may alat. Ito para alat talaga. Okay siya. Okay siya i-try, 9,000 pesos. Colombian pesos. Oh, it's pork. Oh, wow. Pork and corn, barbecue. Nice. Ayan guys, mayroon pa sila dyan dessert. Para cheesecake yung itsura. Diba? Where are you guys from? Where are you from? Brazil! That's my last stop. Rio de Janeiro and Sao Paulo. Yeah. Yeah. I want to see Christ the Redeemer. Huh? Christ the Redeemer. Cristo. 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 Beautiful. Yeah. But after here, I'll go to Mexico first. Guys, nasa lunch place na tayo. So may pa-free taste to na beef. Tapos tignan nyo ang ating flag. Bienvenido, Philippines. Ito guys, ang kainin natin, traditional dishes. Hello. Hola. One bandeja pa isa. Yeah. Gracias. What are the options? I have coconut lemonade, natural lemonade, cherry. Coconut lemonade. Perfect. Por favor. Ito guys, ang ating order, bandeja pa isa. 55. 55,000 siya. So, may rice beans, avocado, sweet plantain, fried egg, lard sausage, chorizo, crispy pork, llanera style beef, arepa, boyancense. At least lahat talaga sa Colombian na meron dyan. Meron silang mga meat, kaya lang ang mahal-mahal pa nung iba, parang doon kasi lahat na. I have Diba? Tapos may mga sides pa. Or kung ano pa. Nakakatuwa. Nakakatuwa ako dito. Guys, tignan nyo, ganito pala itsura dito. So, platter nga talaga siya pero parang naka-tower. So, ayan. Merong pork dyan. Ito yung Colombian na food nila. Tingnan yung avocado, oh. Isang buo. I mean, kalahati. May itlog, arepa, parang longganisa, beef, chorizo, tapos may soup. Ayan. Ganun din sila doon, yung mga order nila sa dulo. Tapos ito yung drinks natin. Actually, itong drinks natin, lasang ano siya. Ang order natin, coconut lemonade. So, akala ko coconut water, then lemonade. Pero, nung tinikman natin siya, ang lasa niya parang uminom tayo ng gata na maasim. Ganun siya. Full naman ang pagkain natin. Gaganito tayo. Ganyan siya kakainin. At least, this one medyo close siya sa atin. Sa Pilipinas. Diba?
Tikman natin muna itong soup. Itsurang munggo. Ba't yun yung amoy? Parang munggo nga. Parang munggo. Like super. Tapos may rice. Wow. Sige, kain muna tayo rice. Eh, para bang almusal lang sa atin. Yan. Isang buo. Ayaw ko kunin. So lahat lang to, 55,000 to. Medyo maingay lang dito kasi nanonood sila. Finals ngayon ng FIFA. Palitan natin avocado, ilagay natin dito. Tingnan natin may pork. Kalasa sa atin. Tingnan nyo guys. Wait, may tita kasi dito. Tikman natin to. Yung parang longganisa sa atin. Sa Cabanatuan nyo, huhusgahan natin ang longganisa nila. Hindi siya parang longganisa. Parang iba siya. Parang siyang beans na giniling. Hindi siya meat. Nahihirapan akong kumain actually. Guys, so dito din sa area na to, bibili tayo ng ticket sa Salt Cathedral. Hindi siya kasama doon sa binayaran natin. Okay, so bili tayo here. Ito yung Coca something. Ay, Diyos ko, marijuana. Tignan nyo. Marijuana, guys. Coca and marijuana plus arnica y salendula. Ano to? Ayun, buti naman ala dito si Pablo Escobar ngayon. Kasi guys, sabi nila, yung mga ibang lokal daw dito, hindi proud na si Pablo Escobar nasa mga binebenta nila. Last up guys, pupunta na tayo ngayon sa Salt Cathedral. Yung ticket na to guys, 125,000 Colombian peso ang halaga yan. Hindi kasama to dun sa tour. Tignan nyo guys, may kasama tayong audio pack for today's video. Ayan. Ganito siya gamitin guys. So, mamili kayo kung Espanyol, Portuguese, Chino, Italiano, Ingles. You're gonna see on the blue box. Ito na tayo, Cathedral de Sal or Salt Cathedral. Sa nakalagay dito, Plaza del Minero. Ayan na! Bali guys, yung Salt Cathedral na pupuntahan natin, nakaukit siya doon sa loob ng gumagana hanggang ngayon na salt mine. So, ang papasukin natin, salt mine, pero yung cathedral nasa loob pa. Ito na! Wala. Gracias. Ayan guys. Pasok na tayo. Meron tayong naaamoy. May amoy siyang something. Parang hindi naman siya sulfur. Hala, tignan nyo ganito itsura. Oh. Diba? Ayan. So nakikinig na tayo. Kailangan natin makakita dito ng asin. Tapos kung maaari, pwede nating tikman. Tingnan nyo, oh, asin ba to? Pwede ba yan anuhin? Tibagin, ang onti. Baka pwede hawakan. Oo nga, it's very rough.
Parang iodized salt na dikit-dikit. So I guess pwedeng lahat sila pinaghahawakan eh. Amoy natin. Wala siyang amoy. Wala tayong aamoy na something. This is what it looks like sa loob. Ayan, iba-ibang watawat. Pero alam niyo, never nating nakita yung watawat ng Pilipinas sa ganyan. Alam nyo guys kung ano yung parang nararamdaman natin ngayon. Yung parang nararamdaman natin na bumaba tayo sa DMZ. Ganun yung vibe. May sulfur dito guys. Yung vibe niya. Ay, nawala ang ilang. Ayun. Tignan nyo. Grabe yung vibe. Nakakakilabot. Talagang makikita mo yung talagang tawag doon. Yung talagang binutas nila hanggang doon sa bandang dulong part na yun. Ali guys, yung Salt Cathedral na pupuntahan natin dito, 180 meters underground siya. Yung mapakali, may mga iba't ibang ganda siya. Tignan nyo ito, dito sa section na to. Ayan, may cross dyan. Pero napakalawak ng butas dito. Oh, tignan nyo. Tapos yun sa side doon na meron doon mga tao. I think doon tayo dadaan later. So, bawat station, huminto kayo, tapos pakinggan nyo lang para maririnig nyo yung meaning. Hindi ko na kayo i-spoil, kasi kasama naman to. So guys, merong mga madidilim na part. So again, merong iba't ibang station. So this one, station number 10. Palang yan. So hanggang ano pa tayo? Station number 22. So malayo-layo pang ating lalakbayin. Actually guys, itong cathedral na nandito, nag-open siya noong 1995 pa. So this one guys, mako-consider din to na one of the largest sold underground churches in the world. Plus, siya, tawag doon, accommodate to up to 3,000 worshippers. O iniilawan ko lang yung sarili natin, baka di nyo makita. Imagine, nag-brown out, nawala ng kuryente, tas mag-isa ka lang dito. Nakakatakot, di ba? Ina-navigate mo, pabalik. Ang ganda ng Salt Cathedral. Seryoso guys, worth it siyang puntahan. And alam niyo ito ha, just in case lang, wait, pupunta lang tayo dito sa ilaw, baka kasi hindi nyo ako makita, malobat ako kasi agad. So, merong mga tour na Salt Cathedral lang. Hindi kasama yung inakyat nating hiniking natin. Pero kasi for me, sayang, para madami ka na mapuntahan sa isang araw, konti lang naman idadagdag mo. So kayo, if ever, kung gusto nyo, pwede kayong mag-Salt Cathedral na lang. Basta don't skip Salt Cathedral. If ayaw nyo mag-hiking tulad ng ginawa natin sa unang part ng vlog, yung Salt Cathedral tour na lang yung i-book nyo. Ang ganda nito, don't skip this pag nagpunta kayo ng Bogota. Okay, day trip lang siya, maglaan lang kayo ng one day. Grabe, hindi ko in-expect na ganito yung mararamdaman natin pagpasok ng Salt Cathedral. Tahimik, malamig, sobrang peaceful ng feeling. Parang humihinto yung mundo mo sa labas kasi syempre hindi mo nakikita dahil nasa ilalim ka. Hindi lang siya super ganda dahil nasa loob siya ng isang salt mine, pero ramdam mo yung faith ng bawat isa ng tao na nasa loob. At sa bahagi ng lugar na nasa loob na kung saan may mga iba't ibang Station of the Cross na maganda yung pagkakapresenta. Kahit iba-iba tayo ng paniniwala, isa ito sa mga places na masasabi kong worth it puntahan. Grabe, ang ganda guys. Bumaba kayo sa pinakababa. Makikita nyo itong pinaka-chapel and also iba't ibang saints. Na talagang mapapareflect ka at mapapa-thank you Lord ka. Ang ganda, ang engrande. Bilib ako sa engineering ng lugar na to. Sa totoo lang, isa ito sa mga lugar na hindi kayang i-justify ng pictures and videos. Habang piniplay ko yung video, hindi ganoon yung talagang nakikita ng mata natin in person. Like, napakalayo, napakalaki, pero sa video parang mukha siyang maliit.
kailangan mo talaga siyang maranasan para makita mong maganda talaga siya. Hindi lang dahil ito sa engineering masterpiece, I think, kundi dahil din to sa combination ng faith nito, ng history nito, at sobrang gandang interior, talagang mag-iiwan ng impression sa'yo kahit makalabas ka na ng cathedral. Ngayon naman, we're heading sa water mirror. So after ng church, punta pa kayo dito. Dami pa kayo matidiscover. Natin. Grabe, mukha nga mirror, guys. Sí, señor. Espejo de agua. Miren otra vez. Grabe. Arriba. Y ahora son Guys, el tinawag na reflejo de water la mirror. claridad. Kung sakali guys, gusto nyo bumili ng mga puon, meron din sila dito binebenta. Kaya lang, ang problema sa ganyan, paano iuwi, di ba? So yung magnet, 10,000 pesos. Yung mga ganito, 25,000 pesos. Ito. Walang presyo. Si Virgin, ayun, Virgin Mary, 300,000 pesos. Not bad. Okay din yung presyo. No? Kumbaga hindi siya super mahal, knowing na tourist spot. Ito guys, sa side na to, puro mga shop na lang. Or ito, tignan nyo oh. Kung gusto niyo ng yogurt or ice cream, meron dito. Diba? Ang social ng branch niya sa Salt Cathedral. Ito din oh. Tignan nyo. Grabe, nakakatakot yung mga ganito, yung mga butas-butas oh. Wala, nakakatakot yung mga butas-butas na ganyan. Okay, finally guys, ito na. Exit na tayo. Ay nako, thank you Lord. Gandang experience, hindi pagsisisihan. Ang ganda. Worth it yung Salt Cathedral. Like 10 out of 10. Ganun siya. Sa mga watawat na to, ano ang gusto ko next nating puntahan? Yan. America, Canada, Croatia, UK. Yan. Okay, babalik na tayo sa van. Then, babalik na tayo sa hotel. Okay guys, so now, aalis na po tayo dito sa Colombia. And syempre, before we end this vlog, share ko muna sa inyo yung thoughts natin sa tour na nakita nyo sa unang part, and also yung honest review natin and experiences natin dito sa Colombia or sa Bogota, Guatavita, and also doon sa Salt Cathedral area, okay? So, gusto ko lang i-share sa inyo na yung atin pong experiences sa tour, napaka-okay. Both doon sa Bogota City Tour and dito. So, dito sa Salt Cathedral plus yung Guatavita Lake, Lagoon, ganyan, and also yung pag-akyat natin, yung pag-hiking natin, nagustuhan ko siya. Hindi ko in-expect na sasabihin ko na between dun sa Bogota City Tour tapos itong tour natin. Mas nagustuhan ko po itong tour na nandito sa vlog na to. Nag-enjoy ako. I think because of ang lively ng tour guide din. And aside from that, nagustuhan ko yung ganda ng Salt Cathedral. As a person na mahilig magpunta sa mga cathedral, nakikita nyo naman, ang ganda. So isipin nyo, bumaba tayo sa minahan ng Salt. Tapos napakadaming parang mga kuweba-kuwebang mga tawag doon? Inibukas sila doon, tapos nakita natin yung ganda, and meron Station of the Cross, ganyan. Yun nga lang, madilim talaga, kaya if ever kung di kayo into madilim, pwede nyo namang i-consider pa din kung may kasama kayo, okay? May mga areas kasi na madilim dun sa loob, pero may mga ilaw na konti. So nagustuhan ko siya. Yung Salt Cathedral and also yung pag-hike, so that one is 10 out of 10 sa atin. And yun lang naman ang gusto kong sabihin sa inyo, na natuwa akong masyado. Nakakain tayo ng Colombian food talaga na authentic. Yung arepas, yung chorizo, and also yung platter na kung saan ang lalaki ng serving nila dito. Yun yung napansin ko. So if ever kung same tour tayo, doon din kayo dadalhin sa kung saan tayo kumain dito sa previous clips na nakita nyo. So now, before tayo umalis dito, share ko muna sa inyo yung mga na-experience natin at yung mga naramdaman. Number 1 is, nung pagdating natin sa Bogota, is kinabahan talaga tayo agad. Kasi, ang dami nating mga nakausap na mga iba't ibang tao na hindi magkakakilala
Sa hotel, sa Uber, and also doon sa restaurant, na Filipino restaurant na napuntahan natin. Parang medyo same-same kasi yung advice na binibigay nila sa atin na huwag lalabas ng gabi, huwag tatanggap ng inumin na galing sa ibang tao. Kapag kami kakausap sa'yo, huwag mong kakausapin kasi baka mamaya ma-hypnotize ka and so on. Tapos, huwag mong ilalabas yung cellphone mo kasi hahablutin ka, ganyan. Doon sa aspeto na yun, totoo siya, I think. Totoo naman yung ganun. Kasi may mga experiences din na mga nangyayari. So, ang masasabi ko lang doon, merong part na ganun, sabihin natin yes, pero yung mga ginawa kasi natin, nakatour tayo, so hindi natin siya na-experience naman. Thank you Lord so much. Pero masasabi ko, safe dito sa Bogota kung kayo ay magtutour. So mag-tour kayo na lang, I think. If ever, kapag pupunta kayo dito, napakadaming tours na available. May available sa Klook, may available sa Get Your Guide. Though personally tayo, sa Get Your Guide tayo nag-book kasi wala akong nakikitang review sa Klook ng mga activities dito sa Bogota. So sabi ko, dito na lang ako sa Get Your Guide. Kasi meron talagang reviews. Tapos, free cancellation if ever. Kung gusto nyo i-cancel, ganyan. Pero sa atin naman kasi firm naman tayo lagi kapag nagpaplano. So nagustuhan ko siya, safe and secured ang nangyari sa atin. And ang isa sa mga na-observe ko dito din, na masiyahin yung mga tao dito. Masiyahin sila. And hindi sila natutuwa sa thought na nakilala yung bansa nila because of Pablo Escobar. Alam niyo yun? Kasi ayaw nila pala. Meron dito mga nagtitinda, isipin niyo sa mga souvenir store, souvenir shop, may Pablo Escobar na parang mga shot glass, postal ID, yung postcard, tapos yung mga ibang mga damit, ganyan, and so on. Meron pang mga balanggot, ganyan. Ayaw nila yung ganong klaseng tourism daw. So, hindi natutuwa yung mga locals doon. And nakita ko din, na-observe ko din, nag-post na kasi tayo sa Facebook. Ilalagay ko dito yung post natin sa Facebook. If ever hindi kayo nakafollow at subscribe at like, gawin niyo po kasi updated po ako lagi dyan ng mga postings. So, may mga nagko-comment doon, Pablo Escobar, may mga ganyan. And may nagdi-DM din sa atin na narcos, mga ganyan. Yung mga, narcos, aming ganon. So, kilala sila dito sa ganong thing. And nakausap din natin yung isang local na kung saan ay sinabi din nila na medyo kapag lalabas yung mga Colombians is kapag ka sa immigration, medyo matanong kasi mayroon nga silang history dito na mga kung saan, alam nyo naman for sure kung ano yung history. So, pero hindi naman lahat ganun. And ang sinabi naman sa atin ni Camilo, yung Bogota City Tour, kung magpupunta kayo dito, ang hanapin yung hotel, which is itong area natin, Parque 93, safe dito. And also, north and northeast side daw kayo mag-check-in din talaga. Yun ang mga okay. So, tignan nyo mabuti. Kapag ka nasa bandang south kayo, is yun daw ang hindi gaanong okay, according to Camilo. Siya yung nagsabi sa atin nun. And at least honest sila. So again, kung pupunta kayo dito, pwedeng dito kayo sa same hotel natin, Novotel Bogota Parque 93. Or if ever naman, mag-check kayo ng located din sa Parque 93. Kung saan dito sa paligid lang natin dito, kung meron kayong makikitang mas mura. Okay? So yun siya. And I advise na kapag pupunta kayo dito, huwag kayong maglalabas ng cellphone. Kapag ka nasa Uber kayo, huwag kayong magbubukas ng bintana. Okay? Mga ganyan. So, yun lang naman ang experiences natin. Pero nag-enjoy ako kasi ibang klaseng atake yung ibinigay sa atin ni Colombia. So, kung babalik pa ba tayo dito? Yes, babalik tayo pero sa Medellin naman na part. And ito pong Colombia, Bogota, Colombia. Third po ito sa highest na altitude sa buong mundo. So, first is si La Paz, Bolivia. Second is si Quito, Ecuador. And alam niyo, share ko lang dito sa part na to ko naman sasabihin. Originally, ang atin talagang ruta sa Latin America trip natin is Colombia, pupunta tayo ng Ecuador, pupunta tayo ng Peru, Argentina, saka Brazil yung exit. Tapos yung plan A yun. Plan B naman, Colombia, Ecuador, Peru, Bolivia, Brazil. So, chinek-check kong mabuti kasi guys, medyo may kamahalan din siya kapag kunyari, ganyang something. So, sabi kong ganun, okay, wag na muna nating isama si Argentina kasi si Argentina, i-reserve natin siya sa Antarctica trip natin kasi doon nag-entry point yung expedition kapag pupunta sa Antarctica eh. Kaya manifesting, makakapunta tayo sa Antarctica soon. So, sabi kong ganun, okay, sige, wag na muna natin puntahan yung Buenos Aires tapos yung
yung Patagonia. Yan, sa Argentina. Kasi guys, number 1, ang mahal. Ang mahal ng e-visa. Kasi, kapag ka meron kayong US visa, pwede na kayo mag-apply ng e-visa. Mas mahal siya. So, parang 20,000 pesos yung babayaran. Ganyan. So, sabi ko, ang mahal, visa pa lang 20,000. Na pwede namang sticker visa, mas mura yun. Pero, hindi kasi natin pwedeng gawin because laging ginagamit yung passport natin na isusurrender mo yung passport eh. So, e-visa lang yung option. Sabi ko, okay, sige. Huwag nating madaliin. Sa next time, babalik tayo for Antarctica naman. And, noon natin pupuntahan yung Argentina at Bolivia kasi magkatabi sila eh. Ganyang level. So, ganung part ang mga gagawin na lang natin sa susunod, okay? So, bakit ba napunta doon yung topic? Kinikwento ko lang na yun yung thought process natin sa paggawa nitong Latin America dream trip natin, okay? So, yun. About dito sa Bogota, Colombia. Again, okay siya. Basta be alert lang and be cautious sa mga paligid, ganyan, and so on. And if ever po, kapag pupunta kayo dito o nakapunta na kayo or kung ano pa man yan, is i-drop nyo po yung mga thoughts nyo sa comment section para makita din ng mga viewers natin just in case kung meron silang gustong malamang info, okay? Again, maraming salamat po! And this is our first leg sa ating Latin America trip. Abangan nyo pa po ang mga susunod nating vlog dito sa Latin America. And now, pupunta na tayo sa Mexico! Tanananan! Again, Ivan Negusson po. So, yun lang. Thanks!